Kung naghahalongkat ka sa mga lumang gamit ng lolo at lola mo, o kaya naman ay may nakita kang lumang barya sa isang lumang pitaka, malamang na itanong mo na sa sarili mo, may halaga pa kaya ito ngayon? Isang barya na madalas pag-usapan ng mga mahilig sa kasaysayan at numismatics ay ang 5 centimo na ginawa po noong taong 1960. Sa video na ito, pag-uusapan po natin ang lahat ng detalye tungkol sa baryang ito. Ano nga ba ang kwento sa likod ng design nito? Magkano talaga ang bentahan nito sa market ngayon kung may interesadong kolektor na bibili nito? At ang pinakamahalagang tanong, mas okay ba itong itago na lang bilang alaala o mas magandang ibenta na agad para maging pera? Kaya alamin natin ang lahat ng iyan. Para mas maunawaan natin ang importansya ng 5 centimo noong taong 1960, kailangan muna nating balikan kung saan ito nanggaling. Ang baryang ito ay bahagi po ng tinatawag na English series ng Pilipinas. Ito ang panahon kung saan ang mga nakasulat sa ating pera ay nasa wikang Ingles pa. Kung titignan natin ang datos, ang kabuang bilang ng ginawang 5 centimo noong taong 1960 ay umaabot po sa 40 million na piraso. Dahil po sa dami ng ginawa nito noon, masasabi nating medyo karaniwan o common pa rin ang baryang ito ngayon at hindi ganoon kahirap hanapin kumpara sa ibang mas lumang barya. Pero kahit common ito, hindi ibig sabihin na wala na itong kwento. Siyasatin muna natin ang physical na anyo at specifications ng barya. Ang timbang po nito ay eksaktong 4.4 grams. Pagdating naman sa materialis na ginamit, ang karaniwang komposisyon nito ay brass o kaya naman ay copper. Kaya naman, kapag nakakita ka ng ganitong barya, mapapansin mo agad ang kakaibang kulay at bigat nito kumpara sa mga modernong barya na ginagamit natin sa kasalukuyan sa mga tindahan. Ngayon ay tingnan naman natin ang sining o ang design ng barya. Sa harapang bahagi o ang tinatawag na obverse, makikita po natin ang isang napakagandang imahe. May isang lalaki dito na nakaupo sa tabi ng isang anvil o pandayan. Hawak ng kanyang kaliwang kamay ang anvil habang ang kanyang kanang kamay naman, ang kanyang kaliwang, ang kanyang kanang kamay ay hawak ang kanyang martilyo. At ito ay naka-rest or nakalapag mismo sa anvil o pandayan. Kung titingnan natin mabuti ang background nito ay ang tanyag na Mayon Volcano na kilala sa kanyang perpektong hugis. Sa paligid ng disenyo ay mababasa naman natin ang mga katagang 5 centavos dito. Ayan, at ang taon ng pagkakagawa na 1960 dito sa ibaba. Dito naman tayo sa kabilang bahagi o ang reverse side, kung saan ay tampok po dito ang coat of arms o ang opisyal na sagisag ng Republika ng Pilipinas. Ang kombinasyon ng sining na ito ang dahilan kung bakit marami pa rin tao ang nahuhumaling na pagmasdan ang baryang ito kahit na lumipas na ang napakaraming dekada. Ngayon ay dako naman tayo sa pinaka-partikular na tanong ng marami. Magkano nga ba ang halaga ng 5 centimo 1960 sa kasalukuyang market price? Dahil sa ang baryang ito ay malawak na nag-circulate o nagamit sa araw-araw na transaction noong araw at dahil na rin sa mataas na mintage o dami ng supply na umabot sa 40 million na piraso, ang numismatic premium nito o ang dagdag na halaga bilang koleksyon ay medyo mababa lang. Kaya wag po tayong maniniwala sa mga posts sa social media na nagsasabing nagkakahalaga ito ng milyong-milyong piso dahil ang katotohanan ay nakabase po sa kondisyon ng barya. Hatiin natin ang dalawang kategorya. Hatiin po natin ito sa dalawang kategorya. Ang kondisyon ng barya para malaman ang totoong presyo nito. Ang unang kategorya ay ang circulated condition. Partikular ang mga nasa grade na fine hanggang very fine. Ito yung mga baryang halatang nagamit na sa mga palengke noon. May mga gasgas, medyo madumi na o kaya ay bawas na ang kinang.
Ang tipikal na bintahan ng ganitong kondisyon sa mga lokal na kolektor ngayon ay naglalaro lamang sa pagitan ng 50 pesos hanggang 150 pesos. Kung ikukumpara po sa dollar value, katumbas lang ito ng $1 hanggang 2.50 US dollars. Ang ikalawang kategorya naman ay ang uncirculated condition o yung tinatawag na mint state. Ito naman yung mga barya na parang bago pa rin, walang gasgas, hindi nagamit sa sirkulasyon at napanatili ang orihinal nitong kinang mula noong 1960. Ang mga ganitong pristine specimen ay mas may premium. Ang presyo nito ay maaring pumalo po mula 200 pesos hanggang 500 pesos o higit pa. Depende po ito sa eksaktong grading tulad ng MS-65 kung saan ang katumbas sa dollar ay $4 hanggang $9 o higit pang US dollars na amount. Dahil alam na natin ang tunay na presyo, oras na para sagutin natin ang mabigat na desisyon. Mas okay ba itong itago na lang o ibenta sa kolektor kung sakaling makahanap ka ng ganitong barya? Kung ang layunin mo sa pagbebenta ay ang kumita ng malaking halaga ng pera para pambili ng mga mamahaling gamit, baka madismaya ka lang dahil nakita naman natin na ang pinakamataas na presyo para sa pinakamagandang kondisyon ay nasa 500 pesos lamang. Kaya kung ang barya mo ay laspag o gamit na ito ay nasa 50 hanggang 150 pesos lamang ang halaga, mas advisable po o payo ng maraming eksperto na itago mo na lamang ito bilang bahagi ng iyong personal na koleksyon o bilang isang makasaysayang alaala na pwede mong ipakita sa susunod na henerasyon ng iyong pamilya. Ngunit kung ikaw naman ay nakapagtago ng isang piraso na nasa perpektong kalagayan nito, walang gasgas at may orihinal na kinang ng pagkakagawa noong 1960, maaari mo itong ibenta sa mga seryosong coin collectors na handang magbayad ng premium para sa mataas na grade ng barya. Ang pagbebenta sa tamang presyo ay makakatulong din para mapunta ang barya sa isang koleksyon kung saan mas maaalagaan ito gamit ang mga tamang coin holder at saka album. Sa pangkalahatan, ang 5 sentimo ng 1960 ay isang magandang paalala ng kasaysayan ng pananalapi dito sa Pilipinas. Ang halaga nito ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na piso o dolyar na makukuha mo ngayon, kundi sa kwento ng sining, ng Mayon Volcano at ng panahon ng English series na sumasalamin sa ating nakaraan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Maraming salamat sa inyong panonood at maaring sunod na rin po ninyong panoorin ang ating recommended video dito.